Sabi dyan, no? Jesus Christ came to seek and to save that which was lost. Ang ating mga kapatid, inaparito upang hanapin at iligtas silang mga nawawala. Sino ba yung nawawala? Di po ba tayo yun dati? At tayo po'y nasumpungan ng ating Panginoon. So kung si Kristo, meron siyang misyon. No, sabi dyan, Jesus is the light of the world. Si Kristo po mga kapatid, ang liwanag ng sanlibutan. At ang liwanag ngayon mga kapatid, yan po ay nakita natin 2,000 years ago pa. Basahin natin yung John chapter 18 verse 37. John chapter 18 verse 37. Sabay-sabay po natin itong basahin. Ano pong sabi rito mga kapatid? 37, ready, read. Pilate therefore said unto him, Art thou a king then? Jesus answered, Thou sayest that I am king. To this end I was born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness of the truth. Everyone that is of the truth, heareth my voice. O sabi ng ating Panginoon, siya po ay naparito mga kapatid bilang hari upang magbigay ng patotoo sa katotohanan. Amen? Because sabi diyan ng ating Panginoon, He is the truth. Amen? Wala na pong ibang totoo sa mundong ito maliban kundi sa kanyang salita. Amen? Sa salita ng Diyos na meron po tayo. Sabi diyan, lahat ng nasa katotohanan ay makakapakinig o makikinig sa kanyang tinig. O di ba? Abay, kung alaga mo yung asong yan o pusang yan, pag sinitsitan mo yan, lalapit yan sa'yo. Tama? Pero sitsitan mo yung alaga ng kapitbahay mo kung hindi ka kagatin. Ang tanong ko, so bakit tayo nakikinig? Di ba dapat nagpapahinga na tayo? Inaantok ako, pastor Dapat nasa pasyalan tayo na. Kanina pa, di ba tayo bumalik? Sabi ng Biblia, ang kay Kristo ang namumuhay sa katotohanan ay makikinig sa kanyang mga salita. Abay, kung tunay kang Kristyano, babalik ka Amen? Amen? Kung tunay kang Kristyano, papahalagahan mo mga kapatid ang ating mga pagtitipon bilang mga niligtas ng ating Panginoon. At sabi rin dito mga kapatid sa John 3:8, ano bang mission ng ating Panginoon? To destroy the works of the devil. Ang mission din ng ating mga kapatid, John 8:37, wasakin ang gawa ng kaaway. Yun ang mission din ng ating hindi lang hanapin ang kanya, hindi lang iligtas, sabi diyan mga kapatid, no? To destroy the works of the devil, upang sirain ang gawa ng kaaway. Okay, next. Okay, sabi rito mga kapatid, 2 Corinthians 5:20, we are Christ ambassadors. So tayo po ay mga sinugo ng ating Panginoon bilang mga ambassador. O di ba yung balita nung nakaraan, yung ambassador ng China ang pinadala sa Pilipinas, napakasinungaling. Totoo naman talaga, ganun sila Kung sa panong paraan sila makakalusot, gagawin nila lahat ng lusot. Magsisinungaling yung mga yan. Abay tayo bilang mga ambassador ni Kristo mga kapatid, huwag nawa sa atin makita ang salitang pagiging sinungaling. Amen? Bakit, Pastor? Sapagkat mga kapatid, tayo po ay mga ambassador ni Kristo, dala-dala natin ang salita ng katotohanan, ang salita ng Diyos. Hello. Pa-check nga po ng cell. Aba, hindi dapat sa ating makita ang gawang kasinungalingan. Sapagkat tayo po ay kay Kristo. Yung ng may pan. Okay, Mark 15:16, sabi dyan, we have the responsibilities to carry. Meron tayong responsibilidad na dapat nating dalhin. Walang iba kundi ang ebanghelyo ng katotohanan. Loving God and loving our neighbors, get the gospel to them, being witnesses and bear our testimonies. Abay, ang ating trabaho rin mga kapatid, unang-una, mahalin ng Diyos, paglingkuran siya, at mahalin din ang ating kapwa. Una at pangalawang utos yun, di ba? Sabi sa atin ng Biblia, love God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. Hello, magising pa ba kayo? Pwede bang kalabitin yung katabi? Baka inaantok na. Inaantok din ako
Pinilit ko lang din bumangon. Kala nyo, kailang inaantok ha. Kaya, dumilat. Kurutin ang mga sarili, dumilat tayo. Okay. So, una ng mission natin mga kapatid, mahalin ang Diyos. Sabi, kung may first love po tayo sa mundong ito, dapat ang Diyos. Amen? Amen. Pangalawang, dapat nating mahalin yung ating kapwa. Kaya huwag nating ipagkait ang gospel sa kanila. Huwag nating ipagkait ito. Amen. Ang salita ng Diyos. Amen? So, meron tayong tatlong DNA. Bilang mga Kristiyano, bilang mga Baptist. Tatlong R yan, yung DNA natin. Kumbaga, sa dugong nananalaytay sa atin, hindi mawawala ito eh. Unang-una, yan, to reach the lost. Ay, maliit lang eh. Kita niyo ba? Ayan, no? Okay, unang trabaho natin mga kapatid, to reach the lost. Hanapin ang mga naliligaw. Hanapin ang mga nawawala. Okay, dati rin tayong mga wala kay Kristo. Ayan. So, ang trabaho rin natin mga kapatid, kung paano si Kristo siya naparito upang ang mission niya, gampanin niya, hanapin yung mga nawawalang tupa niya, abay tayo rin po, ang ating mission bilang mga Kristiyano, bilang mga Baptist sa mundong ito mga kapatid, is to reach the lost. Panalangin natin ang mga hindi paligtas. Actually, meron tayong gusto kong i-adapt din to sa ating simbahan bilang mission. Yung Acts 9:38, Becca, pakuha ngayong yung ref magnet na bago. Sa taas ng ref, square siya, may nakalagay na Bible verse. Tapos may kamay na nakagabi. Bago yun. Maganda yung mga kapatid. Ito yung pananalangin para sa mga manggagawa ng ating Panginoon. Hanap tayo ng trabaho, di ba? Hanap ng trabaho, tama? At ang dami rin namang nagbubukas ng mga kumpanya, pero sa gawain ng Panginoon, kulang ang mga manggagawa. Yun ang nakakalungkot dun. Di ba? Walang mga manggagawa o kulang ang mga manggagawa sa gawain ng ating Panginoon. So gusto ko po mga kapatid, etong burden na ito ay i-share sa inyo. Hindi naman mahirap panalangin, di ba? Sa minutong ito, sa saktong oras na ito, panalangin natin, Lord, magpadala po kayo ng manggagawa. Ito. Ayan. Ang tawag nila dyan, sa Matthew 9:38, pwede ba natin buksan natin mga Biblia? Matthew chapter 9, verse 38. Basahin po natin sabay-sabay yan. Nakita na po? Matthew 9:38. Ano sabi diyan? Pray ye therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. So ano yan? Ano yung projectile 9:38? Kapag ang oras sa umaga ay tumungtong ng 9:38 at sa gabi rin, di ba? Alas 9:38 minuto, umusal ka ng simpleng panalangin. Maikli lang yung Panginoon. Dalangin ko na magpadala po kayo ng maraming manggagawa sa gawain po ninyo. Yun lang kasimple. Kahit nasa trabaho ka, tumigil ka ng isang minuto lang o ilang segundo lang panalangin, Panginoon, magpadala po kayo ng mga manggagawa. Alam niyo ba sa Amerika, nakakalungkot. Meron akong napanood na ang laki-laking simbahan, hindi ko lang alam kung sa American yung mga kapatid, yung simbahan nagsara na. Baptist siya sa Amerika, nagsara na. Alam mo, sa loob ng simbahan, ginawang bazar. Naglagay ng restaurant na, naglagay ng kainan, naglagay ng bintahan ng kung ano, wala na, pero kita mo, laki-laking simbahan sa labas. Pero yung dating simbahan na laki-laki, napakalaking gawain, wala na ngayon. Hindi ko alam kung yun ay nabili ng businessman at naglagay na ng business sa loob. Totoo yun mga kapatid, maraming simbahan sa US. Pasalamat, mga Amerikano, dala sa atin ang salita ng Diyos. Totoo yun. Pero nakakalungkot mga kapatid, lalo na umupo pa si Joe Biden, diba?
Anong binatas niya? Sige, yung mga lalaki sa lalaki, mag-asawa na kayo. Mga sa babae mag-asawa na kayo. Abay, praise the Lord, umupo ngayon si Trump. Anong sabi ni Trump? Dalawa lang ino-honor kong gender. Babae lang at lalaki. Kahit bakla pa yan, may it pa rin yan eh. Hello? Kahit tomboy pa rin yan, meron pa rin yung sa unahan eh. Kita mo naman talaga, di ba? Nakakalungkot pag yung mga tumayo, mga kapatid, walang takot sa Diyos. Kaya mga kapatid, ipanalangin natin to, sumama tayo dito. Projectile 938. Kada 9:38 sa umaga, 9:38 sa gabi, pansamantala, tumigil ka sa iyong ginagawa, umusal ka ng tao sa puso mong panalangin, Lord, magpadala po kayo ng maraming manggagawa sa gawain po ninyo. Lalo pa ngayon, nagkalat yung mga false preachers, false pastors, false mga nangangaral. Mga kapatid, very light. Mag-share ng gospel ko, no? Very light. Mali-mali pa nga eh. Gusto nilang kunin yung mga puso ng tao, alawin. Pero pagdating sa kasalanan, hindi nga nababanggit ang kasalanan. Nang kasalanan ay taliwas sa Diyos, kinamumuyan ng Diyos ang kasalanan sa kanila para bang hihilehin ang puso ng tao. Kahit sino welcome, kasi dito papamperin ka eh. Pero pag namumuhay ka sa kasalanan, sa baptis, subukan mong dumalo. Pag namumuhay ka sa kasalanan, mga kapatid, ipapakita sa inyo pa, namumuhay ka sa kasalanan, mali yan. Ayusin mo buhay mo. Mga kapatid, lalo pa, nakakalungkot ang lalaking simbahan. By God's grace, mga kapatid, hindi ko iiwan kung saan ako nakakilala sa Diyos. Mga kapatid, hindi ko iiwan ng pananampalatayang baptist. Yung nakita nyo kanina, di ba? Milyones na mga baptist ang pinatay during the dark ages. Tapos, magbabago ka. Hello? I will never change because the Bible is not changing. Amen? Amen. Ang Biblia, ito'y salita ng Diyos. Nagbago na lahat. Mga kapatid, pero tayo po bilang Bible Baptist, I won't change. Pastor, ang music nila ganito, ganyan sila yon, pero iba tayo. Amen? I will still, mga kapatid, stick. Alam niyo yung pagkakaiba ng ng hymns, psalms, hymns, and spiritual songs? Tatlo yung binanggit sa Bible eh. Sa Ephesians 5:19 ba yun? Buksan natin. Ephesians 5:19. Makita natin. Tama ba yung talatang? Check natin. Ephesians 5:19. Pastor, bakit hindi tayo kumakanta ng bakit hindi tayo lulundagan, hindi tayo gumaganyan, hindi tayo umiiyak at iba pa? Ayan, basahin natin to. Ephesians chapter 5 verse 19 and 20. Ready? Nakita na po? Okay, sige, tsaka na yung drunk na yan. Yung drunk na yan, sa bisyo yan, huwag yun. Huwag yung alak. 19. Maganda siguro, sama natin to. Basahin natin yung 18. Kita naman, di ba? Okay, sabi dyan, and be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Ano sabi niya malinaw? At huwag kayong magsipaglasing ng alak. Alam niyo ba yung excess? Hindi sobra. Karumal-dumal sa harapan ng Diyos, yung translation ng excess dyan. Sabi sa Bible, huwag daw uminom ng alak ng sobra-sobra kasi may excess, hindi. Yung excess dyan, ibig sabihin niya sa Tagalog, karumal-dumal. Huwag kayong umigsipaglasing ng alak. Bagkus kayo ay mapuspos ng banal na spirito. Napakalinaw niyan. Kaya kung Kristyano ka, please, iwanan mo na yung alak. Diba? Pag sinaway ka, ayaw mo pasaway. Baho-baho ng hininga mo, diba? Naranasan ko rin yan, pero sinuka ko na yan eh. Hindi nakatulong sa akin yan. Napaaway pa ako. Sabi diyan, bagus kayo mapuspos ng banal na espiritu. O 19. Basahin natin sabay-sabay. Ready, read. Speaking to yourselves. Sorry, nawala. Okay, ready ha. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Pastor, sa Tagalog, na kayo ngayong mga usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa spirito. Ano ba ibig sabihin, Pastor, ng salmo, himno at mga spiritual songs? Kasi ito yung kinakanta natin eh. Bilang mga Baptist, okay, ang himno, yung Book of Psalms.
hymno. Yung Salmo, yung Book of Psalms, na sinulat ni David. Yung Salmo. Ang hymno, eto pong mga awit na ito, tumutukoy sa kabanalan ng Diyos kung sino siya, kung ano siya. Tama? Yun yung pong mga inaawit natin. Hindi basta-basta nag-compose ka lang ng kanta, hindi naman tinataas ang pangalan ng Panginoon. Ito pa na-obserbahan ko, alam niyo mga tinatawag nilang Christian music ko no, ngayon ha, tinitinan ko bawat lyrics, hindi mo makikita ang pangalang Jesus. Hinanamnam ko eh. Ang ganda sana ng kanta, pero bakit walang pangalan ng Diyos, walang Jesus? Wala man lang God, wala man lang Jesus, wala man lang kung ano. Alam niyo ba yung mga, sige tuloy ko mamaya, Salmo, etong Book of Psalms, yung sinulat ni Haring David, Salmo yan. Hymno, ito yung mga awit na nagtataas ng pangalan ng Diyos. Nakuha niyo po? Yung attributes ng Diyos, yung karakter ng Diyos, doon mo makikita sa hymno, yun po yung kinakanta natin. Ano naman pastor yung mga spiritual songs? Ito naman mga spiritual songs mga kapatid, ito po ay mga awit na kung saan mga kapatid, patungkol sa ating buhay din, na nagbibigay din ng luwalhati sa Diyos. Nakuha niyo po mga kapatid. Sabi ng Bible, ito yung mga dapat nating awitin. Nagtatanghal ng pangalan ng Panginoon. Hindi tayo nagsisigawan dito. Drums, may ingay, na akala mo nasa combo ka. Diba? Mas mahabang awitan, pero ang salita ng Diyos, 5 minutes na lang. Hello, ano yun? Isang oras kantahan, 30 minutes ang kaawitan, 20 minutes awitan, tapos pagdating sa Bible, wala lang. Abay, sa ating pagtitipon, dapat ang maitanghal ang pangalan ng Panginoon. Amen? Ang kanyang mga salita. Uuwi ka, luhaan, emosyon, pero ang tanong, may nagbago ba sa buhay mo? Ang dami ko nakitang ganyan mga kapatid. Kung saan-saan dumadalo. Kalalaki pang mga simbahan. Mega churches ang dinadalan. Pero tingnan mo buhay. May nagbago ba sa buhay mo? O umiiyak-iyak. Madrama, emosyon. Pero ang tanong, may nagbago ba sa buhay mo? Sapagkat mga kapatid, ang tunay na pagsamba, may nagbabago sa buhay natin dahil binabago ka ng salita ng Diyos. Amen? Yan po ang nakakalungkot. Kaya, alis, sa aking kinalakyan, sa aking natutunan ng 24, no ako'y 24 anyos ang pagiging Baptist, I praise the Lord. Amen? Because my Redeemer is a Baptist. Amen? At yung mga milyones na pinatay na mga nauna sa ating mga kapatid, dumanak ng dugo, they're all Baptists. Kaya, praise the Lord mga kapatid. Yung mga martir na nauna sa atin, mga Baptist pala yun. Pilit na tinakpan ng history. Kunyan, di ba? Hindi na kinikwento. Pilit na sinunog, sinira, pati mga buhay nila. Yung ibang araw mga kapatid, yung nabasa natin last Sunday, pinagtatalian sila sa leeg. Nanubed, sabay-sabay nilagyan ng bato at nilubog sila sa dagat. Sa palagay mo, makakaahon pa yun. Hindi na. Pinagkakainin ng mga kapatid, mga Baptist yun. May mga sinunog habang buhay pa. May pinagtatanggalan ng bukot, iba pa mga kapatid, binalatan ng buhay, pinatakbo, nilaplap ang patas, pinatakbo. Hinilang mga dila, pinutol. Pasensya na, mga babae, pinutulan sa harapan. Mga Baptist yun, ayun, nakasulat sa dugo. I praise the Lord. Amen? Because our Redeemer is a Baptist. Baptized by a Baptist known as John. Mga kapatid. Who baptized Jesus Christ. Balikan natin to mga kapatid, yung ating So tayo po, meron tayong 3 DNA. We reach souls. Sa isang Baptist mga kapatid, hindi pwedeng hindi yan nagso-soul winning. Abay kung Kristyano ka, kahit nag-iisa ka mga kapatid, yun yung dugo mo eh. Yun yung nananalaytay sa dugo nating Baptist eh. Ang mag-abot ng kaluluwa para kay Kristo. Okay, pangalawa, second DNA. We reflect the life of Jesus in us. Hindi lang tayo nag-aabot ng kaluluwa, nagbibigay ng tracts ng soul winning. Hindi lang tayo nangangaral, mga kapatid. The reflection of Jesus Christ, His life must be seen in us.
Yung buhay ni Kristo, yung kabanalan ni Kristo, kung paano siya nabuhay, dapat nakikita sa atin. Kung dati kang chismosa, dapat hindi ka na chismosa. Kung dati kung sino-sino pinapatulan mo, dapat ngayon matino ka na. Hello? Kung hindi ka kasal, magpakasal ka. Kung dati kang bakla, mag-straight ka na. Amen? Kung dati kang tibo, babae ka, kahit anong gawin mo, hindi mo pwedeng magtali dyan ng mahabang tubo sa harapan mo. Para sabihin mong lalaki ka. Babae ka eh. Abay, kung dati kang sugarol, iwanan mo yan. Kung dati kang manginom, adik ka, iwanan mo yan. Bakit? Sapagkat bilang Baptist, pangalawang DNA na dumadali sa dugo natin, ang buhay ni Kristo ay dapat makita sa atin. Amen? Ang kabanalan ni Kristo ay dapat makita sa atin. Yung binago ka niya. Si Mary Magdalene, alam natin, babaeng 7 ang kasamang lalaki. Isipin mo, magandang babae yun. Hindi ka liligawan ng 7 lalaki kung hindi ka maganda, tama? Pero si Mary Magdalene, nung nakaharap niya si Jesus, nagbago siya. Kaya siya naging Santa Magdalena. Kung dating ang buhay niya pariwara, walang direksyon, nung nasa lubong niya si Kristo, simula noon, sumunod na siya sa ating Panginoon. Imposibleng walang magbago sa buhay mo. Kasi baptist ka. Si Saul na dating manguusig, mamamatay tao, libo-libong tao pinapapatay ni Saul, mga kapatid, nung nakatagpo niya si Jesus sa daan ng Damasco, tinawag siya ng Panginoon. Mula noon, tinawag siyang dating Saulo, tinawag na Paul. Saulo kasi, malaki, great, mayabang. Nung siya kinatagpo niya, pinalitan siyang Paul. Ibig sabihin ng Paul, small. Hinambol down siya ng Panginoon. Hinulog siya sa kabayo. Siguro, baka pinasubsub pa siya ng Panginoon sa daan ng Damascus eh. Nung nahulog siya, hindi siya makatingin sa Panginoon, sobrang liwanag eh. Mas matindi pa sa sikat ng alas 12 ng tanghali yung araw. At sabi nung nabulag siya, at siya'y tinubuan na parang kaliskis ng isda sa buong dalawang mata niya, na hindi siya makakita. Abay mga kapatid, dapat makita sa atin ang pagbabago. Basahin natin 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians chapter 5. Okay, no, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ano ba dapat ang makita sa atin? Okay. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Nakita na po ba? Okay, kung nakita na mga kapatid, sabay-sabay po nating basahin. Okay, anong sabi dyan? 17. Ayan, no, napakalinaw. Basahin natin. Sabay-sabay. English Tagalog, ready? Read. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Sa Tagalog, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bago ng nilalang. Ang mga dating bagay o mga lumang buhay niya na nakalipas na, narito sila'y pawang naging mga bago na. Hello? Binago ka na ni Kristo sa totoo lang. Pinatawad ka na ng Panginoon. Your sins, past, present, maging future, bayad na yun, mga kapatid, in full. Full payment na ating Panginoon, binayaran niya ng kumpleto ba? Bakit ka babalik pa sa lumang buhay? Hello? Amen. Abay, sabi ng Bible, yun na natin ang kasalanan. Bakit? The reflection of the life of Christ, mga kapatid, must be seen in us bilang mga Baptist. Jesus Christ's life must be seen in us. Kung hindi sa'yo nakikita ang kabanalan ni Kristo, tanungin mo sarili mo. Baka peki kang Kristyano, amen? Baka peki kang Baptist. Baka Baptist ka. Baka bakting ka. Bakting, baboy, ibig sabihin sa amin, biik. Kumakain ng puti, ng pupo niya. Pagkakas pupo, ang biik, anong gagawin, baboy? Pupunta niya sa pupo niya, ingumuskus yung ulo niya, mukha niya. Kakainin pa niya yan. Hindi ka ring aso na pagkasumo ka, I'm sorry, nakakainin mo uli suka mo. Abay, Kristyano ka, hello, Baptist ka, binayaran ka ng banal at dalisay na dugo ni Kristo ng Kalbaryo, tapos para bang papahiyain mong pangalan ni Kristo ang kanyang dugo. Hello? Amen.
Second DNA na dapat makita sa atin, the life of Jesus Christ must reflect on us. Nakuha po? Kristyano ka eh. Totoo yun, tayo mga Kristyano, pwede pa rin mahulog sa pagkakasala, pero dapat huwag tayo mag-enjoy doon. Amen? Hindi ka ba nakukonsensya? Pag wala kang konsensya ng banal na spirito, parang hindi ka nakakauwag yan, mali yan. Kung wala ka na, anong sa isipan mo mga kapatid, baka wala sa iyong banal na spirito. Baka hindi ka paligtas. Baka bakting ka, baka baptist ka, baka peki ka. Nakuha po? So, ang DNA ng baptist, we reach the lost. Amen? Then, we reflect the life of Jesus in us. Pangatlo, we reproduce. Dapat dumadami tayo. Diba si Jesus, sinawag niya 12. Sumunod kayo sa akin, gagawin ko yung mga mamalakayan ng mga tao. Sumunod doon, sa susunod pagtitipon, ilan na sila? Yung 12 naging 120. Tapos sa Acts 2:47, 41, nadagdagan sila ng 3,000. Sumunod na nagpakain si Jesus, mga kapatid. May mga sumunod sa kanilang 5,000, 7,000, tapos multitudes na. Mga kapatid, pangatlo, dapat nagre-reproduce ka. Dapat dumadami tayo. Amen? Dapat may nagbabago sa buhay natin. Abay, kung ang tingin sa'yo ng kapitbahay mo, wala pa rin pagbabago, ganun ka pa rin sa dati mong buhay. Abay, tanungin natin ang ating mga sarili. O sabihin naman natin, sa larangan ng buhay Kristyano, ay ilang taong ka na bang Kristyano? Sino po rito yung 1 taong Kristyano pa lang, bago lang? 1 taon pa lang. Kasi na Jason, ito, Brian, bago lang ito eh. Tama, Brian? Tunay bang tinanggap ang Panginoon? Okay. O 1 taon, sino yung 2 taon ng Kristyano? 3 taon. Tapos may 4 na taon. 5 taon. 7 taon. Pasabihin natin, 10 taon pataas. Taas ang mga kamot. 10 years ka ng Kristyano. Ayun. O. Abay, dapat may nadadala tayo mga kaluluwa kay Kristo. Amen? Dapat may nadadala, hindi pwedeng wala. Nakuha po. Dapat meron tayong nadadalang kaluluwa para kay Kristo. We must reproduce. Kumbaga sa tao dapat, kumbaga sa hayop, yung hayop dumadami, nanganganak, di ba? Kumbaga sa puno, isang kamuting kahoy lang, nagtanim ulit, dumadami, okay? Isang mangga, nahulog yung mga buto, tumubo ulit yung mga buto, naging puno. Dapat ganun tayo, mga kapatid. Dapat nagre-reproduce tayo. Hindi pwedeng lighthouse Tagaytay nung nakaraan taon, 10. Ngayon, 10 uli. Bukas na, sunod na taon, 10 uli. Ano ba yan? Dapat nanganganak tayo. Amen? Baog tayo nun. Ang masaklap, tama ka, Russell. Ang masaklap, nababawasan pa. Mga kapatid, hindi po dapat ganun ang simbahan ng ating Panginoon. Amen? Dapat tayo po ay nadadagdagan. Hindi lamang sa bilang, sa buhay kabanalan din. Hello? Hindi nadadagdagan ng utang, ha? Mga kapatid, pakiusap. Mababaon tayo sa utang pag utang ka ng utang. Honestly. Hindi ka makakawala dyan. Di ba sabi ng Bible, no? Ano yun? Ang mangungutang ay alipin na nagpapautang. Sunod-sunuran ka eh. Think ways. Manalangin sa Lord, bigyan mo ko ng wisdom na hindi ko maging palautang, mabawasan yung aking utang. Kasi, honestly mga kapatid, nakaka-apekto po yan sa ating mga testimonies. Anong meron ka? O, paano ko ba mababawasan yung aking pag-utang? Anong meron ka? Tipirin mo. Kung kinakailangan maglugaw ka, magtalbos ng kamote, sige. Mabawasan lang yung ating utang. Hindi ka naman mamamatay pag nagtalbos ng kamote ka. Hindi ka mamamatay pag kumain ka ng tinapay. Hindi ka mamamatay pag naglugaw ka. Kung kinakailangan magtipid para lang mabawasan yung utang mo. Kasi kung taon-taon nangungutang na lang tayo, anong makikita sa atin? Do we reflect? Does it reflect the life of Jesus in us? Si Jesus ba may ngungutang?
Ang hirap kaya, di ba pag may marami kang utang, mababaon ka eh. Ang hirap, parang bawat lakad mo, kilos mo, iwas ako dyan. Ay, iwas ako dyan. Lahat iiwasan mo eh. Ay, tatago ka na. Ba't ko ba nasabi yun? Kasi testimony yun eh. Amen? Mga kapatid, iwasan natin hanggat maaari. Amen? Gumawa ng paraan na makaiwas ka sa pagkakautang. Okay. So, tatlong DNA meron tayo. We reach souls. We must reflect the life of Jesus in us. Pangatlo, we must reproduce. Dapat tayo dumami. Amen? Aba yung ating baptistry, hindi gumagalaw ang tubig. Wala nang ang tubig. Abay, kung ikaw ay hindi pa nababautismuhan, kailan ka pa susunod? Hindi naman si Pastor Norman nag-utos na bautismuhan ka eh. Sino? Ang Diyos eh. Dito tayo magtapos. Matthew 28, 18 to 20. Dito tayo magtatapos. Sakto, 2 o'clock. Matthew 28, verse 18 to 20. Sino bang nag-utos na tayo bautismuhan? Ikaw ay bautismuhan? Hindi naman si Pastor. Matthew 28, verse 18. Ano sabi dyan ng ating Panginoon? Okay, ready? Basahin natin. Ready? Read. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Verse 20. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So, wikang Tagalog. Basahin natin yung Tagalog. At lumapit si Jesus sa kanila, at sila'y kanyang kinausap at sinasabi, ang lahat ng kapamahalan o kapangyarihan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa kanya. 19, Tagalog. Dahil dito, magsiyaon nga kayo. Sino yung inutusan niyo magsiyaon? Yung kanyang simbahan. Nung time na to, simbahan, mga miyembro sa Jerusalem, bago siya umakyat sa langit noon. Nung time na yon, nung time ngayon, sino bang simbahan? Di ba tayo? Amen. Mga kapatid, utos to ng ating Panginoon sa atin, humayo tayo. Ibahagi natin ang salita ng Diyos sa maraming tao. Ano pa sabi diyan? No? Dahil dito magsiyahan nga kayo, gawin niyo mga alagad ang lahat ng mga bansa at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So yung paghahayo, sino nang utos? Ang Diyos. Amen? Inutos yan sa atin ng ating Panginoon. So dapat humayo tayo. Paso hindi ko pa alam eh. Pwede nating matutunan yan. Di ba may mga tracks tayo? Humingi kayo mga estudyante, kayo po mga nanay, humingi kayo. Mamamalengki kayo. Magbigay kayo ng babasahin sa makakasalubong nyo. Ay mga estudyante, nagtatrabaho kayo, magbaong kayo ng dito, tracks sa bulsa nyo. Pag may kaklase kayo, mahal ka ng Panginoon. Ang ganda ng tracks natin dyan, saan ka patutungo? Di ba parang, saan ba ako pupunta? Ganun ang tao, walang direksyon ng buhay, wala pa kay Kristo eh. Abay, mag-share tayo ng gospel. At sabi dyan mga kapatid, pagkatapos sila makakilala sa Panginoon, ang sabi dyan, sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Pagkatapos tumanggap kay Kristo, save na, di ba? Anong sabi ng Bible? Sila'y inyong bautismuhan. Sino nag-utos na kayo bautismuhan? Yung mga hindi pa nababaptize? Sino po? Si Pastor ba? Si Pedro ba? Si Maria ba? Si Magdalena ba? Sino nag-utos na ikaw ay bautismuhan? Si Jesus. Sapagkat siya inutusan lang din ng kanyang Ama, sumunod siya. Abay, kung ating pambihira, kung ating Panginoon sumunod sa Ama niya, sino tayo para tumanggi? Anong dahilan mo mabigat para ka tumanggi? Ang magpapasya ng buhay mo, ikaw, hindi ibang tao, amen, hindi anak mo. Hindi ang lolo't lola mo kung may edad ka na. Ang magpapasyang sumunod sa Panginoon, ikaw, sapagat bawat isa sa atin ay mananagot sa Diyos. Amen? Mananagot din sila. Ikaw din. Sa pasya mong sumunod kay Kristo. Hindi lamang po natatapos doon. 20, ano sabi dyan? Naituro ninyo sa kanila ang kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. Itong salita ng Diyos, nandito na lahat. Hindi lang 10, hindi lang 20.
basta utos ng Diyos ating sundin. At narito ako'y sumasa inyong lagi, sasamahan tayo ng Panginoon hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga kapatid, meron tayong misyon. Hello! Tayo po ay mga ordinaryong tao lang sa mundong ito, pinatawad, binago ng Diyos. Amen? Ginawa niyang mga alagad, pero meron tayong extraordinaryong trabaho. Anong trabaho natin? Anong mission natin? Ibahagi ang salita ng Diyos sa maraming tao. Amen? Dalhin sila sa tubig ng bautismo, hubugin sila, turuan sila, alagaan sila, maging kagaya rin natin na nagpapagamit sa ating Panginoon. Mga kapatid, dalangin ko, i-reflect natin ang salita ng Diyos. Yun ang layunin natin bilang simbahan. Magdala ng mga kaluluwa sa ating Panginoon. Nais ng Diyos na lumaganap ng kanyang mga salita. Isipin mo yung mga unang Kristiyano sa atin. Sa pagtatanggi nila, ayaw namin yan. Kasi alam namin yung tama, pipersay nyo kami sa mali. Ang daming pinatay. Pero dahil doon mga kapatid, sila ay nagpulyasan kung saan pumunta. Europa, sa England, sa Asia. Doon sila nangaral. At ang mga kapatid, ang simbahan ng Panay lalong lumago, lalong lumawak. Akala nila, napigilan nila nung time yun sa lugar na yon. Pero mga kapatid, ito ay lalong lumawak sa marami pang lugar. Abay, praise the Lord, naabot tayo ng mga puti. Amen. Naabot tayo ng mga puti. So, tayo pong mga Kristiyano, tayo po yung mga ordinaryo lang. Pero salamat sa Panginoon, naging yung mga citizen ng langit. Amen? Naging tayong extraordinary sa harapan ng Diyos. At meron tayong gampanin. Mga kapatid, ibahagi ang salita ng Diyos sa maraming tao. Ikaw, kamusta? Mahal mo sa buhay, ligtas na ba? Tatay, nanay mo, mga kapatid mo, pamangkin mo, tiyahin mo, tiyuhin mo, lola mo, sila ba'y nakakilala na kay Kristo? Abay, kung hindi, mapapahamak sila sa impyerno. Hayaan mo na lang. Hindi mo sila babahagin ng salita ng Diyos, hindi ka man lang magbibigay ng tax sa kanila. Hindi ka man lang gagawa ng paraan para marinig nila ang pangalang Panginoon, tanggapin sa kanilang buhay. Wala ka bang ganung konsensya? Kasi kung tunay kang ligtas, kung tunay kang Kristiyano, at tunay kang Baptist, mga kapatid, mahahabag ka sa mga kaluluwa. Ako nung naligtas ako, salamat sa kaklase ko nung college. 3 balik sa bahay. Ako hindi ko siya kaklase, ka-schoolmate ko siya. Pinuntahan niya ako 3 beses sa bahay, hindi niya ako tagpo-tagpuan. Ay 2 beses, yung pangatlo doon na nahuli niya na ako. Pero pwede ba kitang imbitahan sa lighthouse? Invite pa lang yun ha, binigyan niya lang ako ng babasahin. Hindi ko nabasa lahat, yung babasahin lang. Sabi niya, ganitong oras yung aming worship doon, pwede ka bang maimbitahan? Simpleng imbitasyon. Abay mga kapatid, doon ako nahuli ng Panginoon. Nag-preach si pastor, nakita ko yung buhay ko, hindi ko kayang baguhin, napakadumi ng buhay ko. Gusto kong lumapit sa Panginoon. Yun ang simula ng pagbabago sa buhay ko. Nung si Kristo ay natagpuan niya ako sa Lighthouse Dasma. At unti-unti, binago ng Diyos ang ating buhay. Amen? Dalahin ko mga kapatid, tayo rin. May mga kamag-anak tayo, mga kaibigan tayo, kapitbahay, mga malalapit sa ating puso. Mga kapatid, abay, abutin natin sila ng salita ng Diyos. Amen? Tayo mga taga-Dasma, ang sarap kayo mag-drive pag punuin sa sakyan. Nag-i-enjoy ako doon, kaysa mag-aakong sa sakyan mo. Maganda yung laging puno. Di bali nang gumasos sa di ba? Di bali nang gumasos sa gas. Pero mga kaluluwa tong dala-dala mo Lord, praise your name. Sabi ng Bible, isang kaluluwa lang ha. Okay, basahin natin to as we close, last verse. Luke chapter 15 verse 10. Alam mo ba sa isang kaluluwa, lahat ng anghel sa kalangitan dumadagundong sa sobrang saya kapag ang isang tao ay nagsisi, tumanggap kay Kristo. Luke 15:10. Okay, basahin natin sabay-sabay ito. Luke chapter 15 verse 10. English at Tagalog, ating basahin. Okay, ready? Nasa screen. Basahin po natin sabay-sabay. Luke chapter 15 verse 10. Ready? Read. Likewise, I send to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. So we can Tagalog.
Gayun din naman, sinasabi ko sa inyo, na may tuwa sa harapan ng mga anghel sa kalangitan ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Nung si Esoy pala, pamangkin ko, nabahaginan ko ng salita ng Diyos, mga kapatid, maanghel sa kalangitan, tuwang-tuwa. Nung yung pamangkin ko si Brian, nabahaginan ko ng salita ng Diyos, Brian, alam mo ba yun, hindi lang si Tito mo natutuwa. Nung itong si Adin, nabahaginan ko ng salita ng Diyos, si Ekel, si Manitita, alam niyo ba, sinong masaya? Lahat ng anghel sa kalangitan, naglulundaga, nagpupuri sa Diyos. Ang bihirang yan. Paano kung lahat ng kamag-anak mo tumanggap kay Kristo? Wow! Nagpipiesta sa langit sa saya. Kaya mga kapatid, yun ang trabaho natin bilang Baptist Church. Amen? Mag-abot ng kaluluwa kay Kristo. Tayo po'y magpipitong taon na sa June. Dalangin ko mga kapatid, patuloy po tayong dagdagan ng maraming kaluluwa ng Panginoon. Amen? Sinong gagamitin? Ikaw at ako. Tayo po bilang simbahan. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Manalangin po tayo sa ating Panginoon. Aming Diyos, dakilang Ama, purihin ka, Panginoon, sa oras at araw nito. Paano salamat po sa iyong mga salita. Kami po ay mga ordinaryong tao lamang na pinatawad po ninyo, O Diyos, at binigyan po ng pambihirang misyon ang abutin ng mga kaluluwa sa iyo, mga tao sa iyo, kamag-anak namin, kaibigan, kapitbahay, at sa lahat ng mga tao, O Diyos. Meron po kaming gampanin, Panginoong mabigat, na dalhin sila sa iyo, O Diyos. Dalangin ko, Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na gawin ang aming best, na kami po ay mag-imbita ng mga mahal namin sa buhay, kaibigan, kapitbahay, kaklase, kasama sa trabaho, upang dalhin sila sa iyo, Panginoon, imbita sa church. Ang bahaginan po namin ng iyong mga salita, at sila po'y makakilala sa iyo, iligtas mo sila, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, patuloy din po kayong tumawag ng mga manggagawa mula sa iyong simbahan, O Diyos. Okay, habang nakayukot, nakapikit ang bawat isa, kapatid kong Kristyano, sabi ng Bible, meron tayong gampanin. Amen? Ang mag-abot, magdala ng kaluluwa kay Kristo. Meron ka bang mahal sa buhay? Ilan ang ating mga mahal sa buhay? Marahil mag-umpisa tayo sa ating mga tahanan. Ilan ang kapatid mo, pamangkin, sa bahay? Sila bang lahat ay nakakilala sa Panginoon? Mga kaklase mo sa eskwelahan, mga kaibigan mo, sila kayo nakakilala na kay Kristo? Tandaan, meron tayong pananagutan. Okay, habang nakayukot ng kapikit, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon. Isipin mo yung mga loved ones mo. Langit tayo, 100%, walang duda. Paano silang mga hindi pa nakakilala sa Panginoon? Meron tayong gampanin, amen? Meron tayong tungkulin ang dalhin sila kay Kristo. Bibigyan ko po kayo ng ilang minuto. Panalangin mo yung sarili. Sabi mo sa Panginoon, Lord, gamitin niyo po ako. Mag-imbita, dalhin ang aking mga kaibigan, mga mahal sa buhay sa iyo. Panginoon, tulungan niyo po ako na iabot ang iyong mga salita sa mga taong wala pa sa iyo. Dalangin ko, mga kapatid, ikaw ay tumugon sa panawagan ng Panginoon. Pag-apit ka. Para hindi ka magamit ng Panginoon, may social media. Bahagi mong salita ng Diyos sa kanila. Pwede rin namang face-to-face. Mga kapatid, I'll give you time to pray to the Lord. At sama mo rin sa panalangin. Sama natin sa panalangin. Panginoon, magpadala ka ng maraming manggagawa sa iyong gawain. Nagpadala ka, masuko ka, Panginoon, ng maraming manggagawa sa iyong ubasan. Tayo po'y pansamantalang tatahimik at manalangin tayo sa Panginoon. Kung meron ka mang kasalanang nagawa din, abihin mo ng tawad yan. Hindi po natutuwa ang Diyos pag tayo po'y namumuhay sa kasalanan at pagsuwa. Sige po.